So, magkuhan muna na. Okay, 1 milyon! 1 milyon! Sino dito yung mga bago? Dapat sa harap yung mga bago. Yung mga bago. Yung mga linumot na pwede naman sa akin. Pwede pala kayo dito. Yung mga bago yung mga priority natin kasi magkamamaya. Sino dito yung mga bago? Okay, so upuan natin yung mga baganting upuan guys dito. Madam dami. Dito. Upuan na lang. Nandito. Yan, sige, compress tayo. Sige. Upuan mo na. Huwag ka lang maya sa akin. Yan. Dan. Apply. May nakaupo na. Sige, upuan mo na po. Sige. Madam, dito na. Upuan mo na dito kasi yung speaker natin malupit to. Hindi na gusto yung may mga singaw na upuan. Ayan. Madam, dito ka na. Sige, upuan mo natin yung mga bakanting upuan. Good morning! Ayan, go-operate tayo guys. Go-operate tayo. Apply ka ba? Yes. So, kung totoong apply ka, okay lang ba nag-operation tayo? Sige. Hello, Sato. Madam. Hello. Hello! Good morning! Nandun ba kayo? Yes. Sige, upuan po tayo. Guys, hello. Upuan po natin. Hello. Good morning! Upuan po natin yung mga bakanteng upuan guys. Hindi po tatawagin yung speaker. Hindi po tayo mag-start hanggat hindi po tayo mag-operate. Sige, operation tayo. Yan. Yung mga malupit, yung mga totoong payaman. Yan, si Madam. Hello, Madam. Yan, sige. Yan. Si Sir. Sir, upuan mo yung cake pa. Yan, sige. Kasi nagbili niyo yung speaker natin, huwag mo kong tawagin hanggat hindi maayos yung pag-upong nila. Sige, Madam, ito. Sabi ng speaker, huwag mo kong tawagin hanggat hindi siya mag-operate. Sabi niya hanggat hindi mo siya mapapasunod pagka sa akin, hindi siya susunod. Sige guys, dito tayo guys. Upuan natin yung mga bakanting upuan. Wala tayong oras guys. Sige, upuan natin. Good morning! Ayan, dito, dalawa. Madam, dalawa, dito. Dito. Morning! Ayan, dalawa, upuan mo na yun. Ayan, so ready ka na ba? Yes! So, taas yung mga kabay mga bago. Sa mga hindi nakakilala sa akin, sa mga bago, hindi ko rin kayo kilala, no? So, name ko pala, Gilbert Ulama. From Mindanao, Cotabato. Dito yung mga Cotabato. Ayan, maraming Cotabato. So, background ko, dati naman akong construction worker. So, ngayon, ginawa ko na full-time mga negosyo. So, dito, kung may background kasi, same tayo. Wala na akong pinag-aralan. So, yun. Nandito na ako sa Tower Debate. Ayan, so, ready ka na ba? Ayan, sa mga bago dyan. So, meron po kami traditional cropping dito. Pag sinasabi ko po 1 milyon, isang palakbat at isang ho. Na mga timer dyan, ano yung meaning ng ho? Yan, windows of opportunity. So, ano 1 milyon? Yan, so, kapag sinasabi kong 2 milyon, 2 palakbat at 2 ho. Yan, so, kapag sinasabi kong 3 milyon, 3 palakbat at 3 ho din. So, ayan, bigyan mo 1 milyon! 1 milyon! 1 milyon! Marami mahina, 1 milyon! 2 milyon! 3 milyon! 1 milyon yung palakbat para 1 milyon sa kayo. Kaya, ready ka na ba? Yan, so, ready ka na ba? Hindi ka maramdaman, ready ka na ba? Yes! Ready ka na ba? Yes! Yan, so, grabe guys, no? Ready na. Kasi ating speaker, ready na din. So, di na ito nagtagay pa, no? Sige, ulitin natin isa. One more. So, 1 milyon! 1 milyon! 1 milyon! 2 milyon! 3 milyon! 4 milyon yung palakpak para sa iyong sarili. Kaya hindi mo na ito nagtagay pa, para sa ating speaker. So, welcome natin ating speaker. Bigyan ko 1 milyon! Para sa ating speaker, 1 milyon! 1 milyon! 2 milyon! 3 milyon! 4 milyon yung palakpak. Kung gusto natin lahat ng video, bigyan natin milyon yung palakpak. Para kay Sir Mike Nael! Palupit, bayad, no? Yes! Okay,
ayun, okay lang ba na palakpakan natin yung maraming tao? And then, siyempre, palakpak natin yung technical natin. Technical natin. Sumasabay talaga. Okay, so anyway, good morning. Kumusta kayo? Okay lang? Ay, wala pala ako pang ano. So, ay, okay, sige. Okay, sige, maganda may style tayo. Okay, so anyway, sa lahat po ng mga bago, sino yung mga bago dito? Bago. First time talaga, no? First time na umattend ng gantong training. First time, taas sa kamay, taas. Yung first time kasi, mayroon kasi yung burger. Sino gusto ng burger? Madami yan. Okay, so sino yung second time? Second time na naka-attend. Okay. 3 times na naka-attend. Okay, and then, okay, thank you so much. Okay, yun na mga paulit-ulit na uma-attend. Okay, so mas maganda yan, no? Mas maganda, no? Mas nabibigay kasi ng speaker kapag nakikipag-cooperate ang bawat isa, then mas gumagaling, and halos lahat ng speaker, ganun. And talagang gusto niya makuha yung audience na kung ano yung gusto ng audience nabibigay ng speaker because of cooperation. Okay? So, kaya okay lang ba pag meron akong konting tanong, may konting sagot. Okay, so, ang tanong dyan is, bakit kayo nandito ngayon? Para matuto? Ano pa? Mag-recharge? Okay, so, tama naman kayo. Isa yun sa way na kailangan pumunta rito, mag-training para mag-recharge, yung iba matuto, lumawak ang kaalaman. Lumalim yung kaalaman mo rito. Kasi yung tagal mo rito, okay, kaya bakit ka still andyan ka pa rin, na sometimes ang daming negative na pumapasok, pero you still ito pa rin. Because lumawak na yung kaalaman mo, lumalim yung pangunawa mo sa gantong industry, kasi nakikita mo na ngayon, hindi lang short term yung nakikita mo, kundi pang long term. Okay, kaya ngayon, yung pinupost ng upline na umattend, kung bakit ka nito ngayon, dahil na-push ka, okay, then because of maraming vision yung upline mo na nakikita sa'yo na potential kang leader. Kaya tingnan mo yung tabi mo kung potential yan. Yes! Okay, potential ba yan? Potential? Okay, kilala mo ba yung katabi mo? Yes! Kailangan, okay lang nga, tumingin ka sa kaliwa mo. Okay, kilala mo? Yes! Tumingin ka sa kanan mo. Kilala mo? Hindi. Okay, tingnan mo yung wallet mo. Baka nandiyan pa. Wala na. Baka nandiyan lang yan. Yung pala, yung katabi mo, di ba? Okay. But anyway, lahat naman dito na gusto lang talaga matuto. So, bakit ka pinapatid ng upline mo? Because of para lumalim yung kaalaman mo. Okay? Yung iba kasi umaattend dito dahil lalito lang yung trust nila. Ay, may tiyatamaan. Yung iba, dahil lang sa gusto yung upline niya, di siya makahindi. Diba? Yung iba naman dito dahil may scout sa coastline niya, nakikita lang niya pagka seminar. Kaya gusto niya umatin. Okay? So, yung iba naman, napipilitan lang. And then, yung iba naman, sabi, umatin na ako last week. Actually, kung di ako napos lang niya plan, di sana ako atin eh. Kasi alam bakit di atin? Alam mo yung, wala rito ang seminar yung utak niya, nasa labas. Pero nito siya, presence sa loob. Okay? So, because of, napipilitan lang. Okay, kasi ang sabi Enelo, last week, umattend naman ako yun eh. Saka bakit ako umaattend lagi lang every week? Tanong kayo, bakit kailangan niyo umattend every week? Bakit ano? Kasi ang thinking ng iba, bakit naman ako attend dyan? Solo lang ako. Wala naman akong leaders dyan eh. Ang leaders ko naman, OFW eh. Then, wala naman akong kasama dito eh. Diba? Yun lagi ang thinking lagi ng isang mga leaders. Okay? Kahit puro OFW ang leaders mo, kailangan mo pa rin umattend. Kasi alam mo bakit? Kasi pag hindi ka umattend dito, manghihina ka eh. Recharge, sabi nyo kanina, diba? Pang-recharge. Okay? Kaya pag humina ka, nanghina ka, ano mangyayari? Pati network mo, manghihina rin. Pati ikaw, manghihina rin. Kaya ano mangyayari next mo? Nako, isa na yun. Reso na yun. Na hindi ka na nakikita dito. Nako, baka next time, later, hindi ka na rin nakikita ng apply mo sa hapon. Kaya yun ang kailangan mo. Umattend. Okay?
Lalo na kung wala kang leaders pa, kahit online, wala kang leaders, solo ka, mas lalo kang umattend lalo. Okay? Nagis nga. Kaya may leaders o wala, napaka-importante na umattend ka ng training. Okay, tapikin mo sa kanan mo, sabihin mo, attend ka next week, balik tayo next week. Sa kaliwa naman, sabihin mo next week, kita tayo dito. Okay, ang tapikin mo yung sarili mo, sabihin mo next week, dapat daan dito ka pa rin. Yung last week, iba na yung mukha ngayon eh. Yung sinabi ang mukha, parang ilan lang ang umattend ulit. Bumalik. Nasaan yung iba? Nasa hub lang sila. Okay. So anyway, isa sa mga reason na bakit pinapaulit-ulit ka pinapatid, yung nga sabi ko kanina, para lumawak yung kaalaman, lumalim ang pag-unawa mo sa ganitong industry, and makita mo yung future mo kung saan ka pamunta. Tuturuan ka namin dito na paano mo makita yung ma-visualize mo yung pupuntahan mo. Okay? And alam mo na pupuntahan mo na, visualize mo na yung pupuntahan mo. So, yung dadaanan mo, ano yung dadaanan mo? And yun ang kailangan mong paghandaan. Hindi lang, kasi maraming iba, nakita na yung future nila, uy, ito yung magiging future ko. Yung resulta ng upline ko, eto, higit pa rito ang makukuha ko. Kaya lang, nakita niya yung resulta. Nag-guess na, maraming tao kasi maraming tao sumasali sa gantong industry. Ito lang talaga nakita nila muna eh. Result talaga eh. Bakit ka ngayon ay nag-stay ito? Because nakikita mo yung resulta eh. Sa mga OFW, bakit na stay, nag-i-stay sa gantong industry? Resulta talaga nakikita eh. But walang mali doon. Okay? But dapat, tingnan mo rin, ano yung dadaanan mo? Kasi yung vehicle, ito yung company natin, vehicle ito eh. Tama, di ba? Kaya lang, alam mo na pupunta ka sa resulta na gusto mo, mayroon kang mga pagdadaanan na yun ang magiging dahilan bakit hindi nakukuha yung resulta. At yun ang nagiging dahilan bakit yung bang kasama mo nung last week, last month, dati katabi mo pa. Ngayon, hindi na. Di ba? Yes. Bakit? Kasi nakikita niya resulta, pero yung dadaanan, hindi niya nakita at hindi niya willing makita. Di ba? Sabi pa nung katabi mo last week, kitang-kita ko yung kapalaran ko. Di ba? Pero yung brush ko, wala na. Okay. So, yan yung kailangan mong pagdaan, yung kailangan mong alamin, ano yung pagdadaan, just part of the preparation. Alam nyo ha? Preparation. Parang, alam mo yung darating isang bagyo, lindol, sakuna. Nakikita mo sa isang building, kung kayo pamilyar sa building na sino kapag-trabaho na rin? Empleyado. Naka-experience ka ba yung tawag na, pag may sunog ang tawag doon? Fire drill. Diba? Meron tawag na earthquake drill. May sunog na ba? Habang ginagawa? Lumilindol ba habang ginagawa nila? Hindi. Ang tawag doon, preparation. Na once na dumating, at least ready kung anong gagawin. Para may bagyo. Anong gagawin mo? Saka na ako mag-prepare pag naandyan yung bagyo. Ay super typhoon. Saka ikaw mag-prepare. Late na. Tama. Kapag nagkaroon ka ng mga experience na hindi mo gusto, ano hindi gusto? Ang gusto mo lang kasi resulta eh. Ang gusto mo kasi nakikita mo, ang ganda ng buhay ng upline ko. Diba? Kaya lang, yung pinagdaanan ng upline mo, ito dapat ang alamin mo. At once na ikaw ay once na nalaman mo at ready ka na, at least alam mo na yung resulta, hindi siya ganun kadali. Pero alam mo paano makuha, and alam mo yung mga pagdadaanan mo na hindi siya pantay. Malubak. Hindi lang malubak, medyo mabato. At sometimes, hindi lang medyo maliit yung bato. Sometimes, ang nangyayari pa, mas lumalaki pa yung bato na nadadaanan mo doon sa resulta. Sabihin mo, parang ito yung grabe naman yung experience ko. Ang gusto ko lang naman, kutsi. Tapos, ang pagdadaanan ko, may bato nakaharang. Isang malaking bundok pa. Diba? Yun ang nakikita mo. Okay? So, kaya ang gagawin ng iba,
i-ibak na lang. Nag-gets ha? So ngayon, bakit lumalaki yung bato na haharang sa'yo? Because yung pangarap mo, yung resulta na gusto mo, maliit. Yung iba rito, kaya yung iba rito, ang gulaan. Alam mo yung gulot ba? Kuha rito, makatakas lang mismo. Saan? Doon sa salbahe, nakasama niya sa bahay. Makatakas lang, yung iba rito. Ako, yung iba rito, alas dito galing probinsya. Galing probinsya. Ako pangarap ko, dati, nung wala pa ako dito, kasi nakikita ko, yung mga galing Manila, pagdating ng probinsya, ang puti. Oh, sino yung nakarelate? Ang pangarap ano? Kasi grabe. Pag ikaw taga-probinsya at nagpunta ka ng Manila, 3 months lang. Grabe. Isa ka na sa mga sikat sa probinsya. Kasi bakit? Kahit wala kang pera. Makita-kita sa'yo, lutang na lutang yung puti mo. Pag galing kang Manila. Sino ang gustuhin? Diba? O, yun ang dati pangarap ko. Kaya iba ito, pinapangarap ang bago ng mga pangarap. Okay? Kaya, yung laki ng struggle na pagdadaanan mo rito ay nakadepende doon sa pangarap mo. Pero kung malaki yung pangarap mo, lumiliit yung pagdadaanan. Bakit? Sabihin mo sarili mo, yan, napakaliit niyan, kaya kong drawing yan. Kahit ilang bundok pa, ang aakitin ko kasi alam ko yung resulta na makukuha ko rito. So, ibig sabihin, yung result mo rito, yung struggle na pagdadaanan mo rito, yung preparation na gagawin mo, yung nasabihin ko, tuturo ko sa ito, okay? Lumiliit yun, depende doon sa resulta na gusto mo. Ibig sabihin, yung pangarap mo. Kaya tanong ko sa inyo, may pangarap ka ba? Yes! Sino dito may pangarap? Kasi ang sabi ng isa rito, paano ko pa mangarap? Umuwi na yung pangarap ko. Yun eh. Okay? So, ayun, ang pag-uusapan natin is pakibasa. Okay lang ba pakibasa? Meron ba tayong ticker? Wala next lang. Okay, sige. Okay. So, ayun, isa sa mga pag-uusapan natin dito, paano makuha yung resulta o yung pangarap mo. So, lakihan mo yung pangarap mo. Okay? So, anyway, sige, next na tayo. So, isa sa number 1 topic natin, ito, doubt. Okay? Actually, may kakambal pa yan eh. So, doubt. Ano yung doubt? Duda na baka yung resulta is hindi mangyari. Duda na baka, alam mo yung baka para sa kanila lang, ay baka naman kila Sir Giovanni lang yan. Ay baka naman kila Sir Ryan Lozano lang yan. Baka naman kila Sir Patrick Pastrana lang yan. Baka naman kasi nauna lang sila Marjorie Galia. Baka para sa kanila, ay baka late na ako. Baka hindi para sa akin yan. Baka matalino sila. Baka, alam mo yung nagkakanda, baka na. Kaya network mo, nagkakanda, kalabaw na. Duda. But normal naman to. Actually, isa normal na magduda tayo. Kasi yung bakit? Imagine mo, normal ang tao na kumikita ng ilan. Normal sa tao, imagine mo ang tao, capacity ng tao, magkano ngayon ngayon? 600 plus na pala ngayon. 600 plus na pala ngayon ang minimum. Normal na tao, pag sinabi na 600 plus daily, normal ba yan? Normal yan. Yan yung normal na ang goal mo. Kahit ikaw sabihin mo, makapunta ka sa Manila kasi bakit? Isa sa probinsya. Dito ay provincial rate. Samantalang sa Manila rate. Mas mataas na konti. So sa probinsya pa lang, ini-educate na tayo. Sino nag-educate sa atin? Yung mga nasa surrounding natin. Okay? Sabihin mas malaki. Punta ka ng Manila, mas malaki ang sahod kaysa sa probinsya. Magkano sahod? Manila rate. Sabihin sa'yo, Manila rate. So kung anong rate sa Manila, yun ang katatak sa'yo. Okay? So dating time, hanggang lumaki ka, ano mangyari? Yung 600 plus, ito na yung naka-inject sa'yo. Ngayon,
operan ka ng 24,000 per day, malaki o malaki? Parang ano yan eh. Alam mo yung 110 volts? Sana yung utak, sana yung ano, yung electric fan, 110 lang yung voltahe niya, umaandar. Isaksak sa 220 volts, ano mangyari? Sabog. Ganun din ang utak ng tao. Inject ka ng 24,000, ito ang papasok. Magdududa na. Kaya normal, sasabihin mo, bakit ganun ang hirap? Parang wala naniwala. Ang laki naman ng kitaan. Ang ganda naman ang presentation ko. Bakit ganun? Parang lahat ayaw. Parang lahat takot. Parang lahat duda. Parang nagdududa sa play. Pati ikaw, dahil nga nagdududa yung ipresentahan mo sa ino-offer mo, pati ikaw duda na rin eh. Totoo kaya ako? Yes, up. Bakit? Kasi nga, sanay tayo, din pati ikaw, dahil sanay na, nagbabakpire yung utak mo from before, na ngayon, medyo lumalaki na yung mental mindset mo, na na-adapt mo, kaka-attend mo ng training ngayon, attend ka ng attend, nakikita mo sa apply mo, na normal lang pala, kumita, na kaya palang kitain dito, laging sinasabi na apply mo, ito ang future mo, 24,000 per day, future mo. Ngayon, lumalaki yung mental wallet mo, para na-adapt mo na ngayon tayo-tayo. Kaya na, along the way, na ginagawa mo yung network, ang dami nagdududa, kasi ang lamang ng capacity nung ini-invite mo, ito lang. Kaya ngayon, nagmabalik yung utak mo ngayon, nasabi mo, parang ito lang talaga ang kaya ng tao. Sasabihin mo, parang hanggang dito lang talaga ang kakayahan ko. Pati ikaw mismo, duda na. Kaya sasabihin mo, parang ang hirap. Parang hindi ko kaya. Parang baka sa kanila. Baka hindi para sa atin. Nagets now? Yes, So, ang gagawin? Kaya ang gagawin, napaka-importante, you need to surround yourself sa community natin. Sa mga grupo mo, huwag kang lalayo. Kasi bakit? Pag lumayo ka, dumistat ka, at dumikit ka sa mga tao na ang capacity lang ay ito lang din yung magiging capacity mo. Kaya yung, kung gusto mo, okay, maiwasan to, para hindi ka mahawa ng mga tao, kasi ang dami, imagine mo how many millions of Filipino na ang laman ng utak nila hanggang dito lang. Tapos ikaw, sisigin ka ron, ano mangyari? Sabi nga, di ba, may kasabihan, di ba? Tama, hindi kasabihan, kultura sa school. Pag mga malalandi, sino magkakasama? Mayroon bang malandi? May isang hindi malandi? May mga malandi? Sa grupo, di ba napansin mo, kung ano yung kultura nila, di ba, yun na yan eh, kung malalandi sila, lahat yung malandi. Di ba? Kung barumbado, lahat ba barumbado magkasama? Yes! Meron bang hindi barumbado? Tahimik? Para hindi makaputol ng anong talbos ng balingoy? Tapos na yun, napasama sa mga barumbado. May ganun ba? Wala, di ba? So, ibig sabihin, kung ano yung nasa surrounding mo, mga binabarkada mo, kung ano laman ng utak nila, kung anong ginagawa nila, yun din yung laman ng utak mo at gagawin mo. Yes, up. Nagets na? Yes, up. Kaya ngayon, para hindi ka ma-injikan ng maling information, kasi ang utak natin just part the information and from the start, yung information na inject sa atin, halos lahat, puro duda Okay? Meron pa nga yan isa next mga brother. Ito pa si Perry. Nagduda ka na, natakot pa. Kasi yung takot na to, imagine mo 24,000 per day. Grabe. Nakwento ko lang. First sahod ko sa Metro Manila. Ang monthly ko noon, nasa 3,500. Nagtrabaho ako sa Baclaran. Alam yung Baclaran? Yes. Ang sahod ko noon, monthly 3,500 sa Baclaran ako nagtatrabaho. Unang sahod ko, first time. Anong ginawa ko? Alam mo yung 3,500 na yun? Anong ginawa ko? Grabe, sabi ko. First time ko Natakot daw kasi ang sabi, pag daw sa Baclaran, ang daming Pera. Maraming di ba, Wesley, pag sa Quiapo, Baclaran, maraming nakaw, snatcher, di ba? So marami, ano mangyayari sa ang pera ko, sabi ko, baka duda ako, baka natakot ako, sabi ko,
ang laking pera para sa akin to. Kasi andito ang mental capacity ko eh. So ngayon, ang ginawa ko, dinivide ko. Lahat ng bulsa ko, pinaglalagyan ko ng pera. Kasi bakit? Sabi ko, at least may mawala man sa akin, may isang man, hindi lahat. Okay? So, pero bakit, anong point ko doon? Ang point ko doon is, yung pag first time may isang bagay, normally matatakot ka. Kaya ngayon, sino ba yung, halos lahat ba ito for first time? First time? First time, imagine mo ha. Ngayon, nagduda ka na to, 24,000 per day ang kaya mong kitain dito. Sabi mo sa sarili, what if? Alam mo yung nag-a-advance yung utak natin, what if kumikita na ako yan? Anong isipin mo? Anong isipin mo ngayon? Ang isipin mo ngayon, sabihin mo, baka naglalakad ka diyan. Yung naglalakad ka diyan, baka lahat ng tao, isipin mo, gagawa ng masama sa iyo. Kasi bakit? Hindi kasi normal. Kaya ngayon, bago ka kumita dito, dapat, ang adapt mo muna, eto, kayang kitain dito. At dapat, ang thinking mo, marami kumikita dito. Ngayon, para lumiit sa'yo, lumaki na yung psychological wallet mo, then, kumita ka ng ganito kalaki, is normal na para sa'yo. Yung bang hindi mo na pagdududahan lahat ng tao na parang gagawa ng masama. Kasi ang thinking mo, pag yumaman ako, kumita ako ng 24,000 per day, grabe. Ano kaya ang piling mangyari sa akin? Baka ang thinking lahat ng tao, may gagawa ng masama sa iyo. Negative eh, yung impact eh. Kaya anong mangyayari? Kaya sabi ng utak mo, parang gusto ko lang dito. At least safe ako. Nagets na? So bakit? Nagduda ka na, natakot ka na, takot ka na kumita nito. Kasi bakit? Ito, normal yun. But normal, sabi nga, normal. Takot. Nagduda ka, natakot ka. Ang takot, hindi natin naiiwasan. Alam mo bakit hindi ka naiiwasan? Kasi maliit pala, tinakot na tayo eh. Alam mo yun? Tawa, napasin mo. Nung maliit pa tayo, sabi ng magulang natin, "Hoy, may multo." Nakita mo ba yung multo? Huwag kang pupunta dyan. May multo. Sabi pa ng kapatid mo, "Oo nga, may multo dyan." Ikaw, takot-takot ka na. Pero nakita mo ba yun? Hindi. Sumaliit pala, kaya takot tayo. Maraming pinapantakot sa atin na hindi naman natin alam ang pinagmulan. Pero kasalanan pa nila yun? Hindi. Bakit? Ganun din kasi pinalaki ng magulang natin. Diba? Ipinamana sa atin. Hindi nila alam kung saan nagmula yung sinasabi na may multo. Pero pinatakot din sa'yo. At ikaw natakot ka naman. Diba? O ito yung malupit pa. Alam mo kung bakit? Maraming tao, yung iba rito, takot din makipag-usap. Takot lalo na pag medyo professional na tao. Alam mo kung bakit sometimes, ikaw, naano mo ba sarili mo, na sometimes parang takot ka makipag-usap sa mga professional na tao? Nakita mo na professional engineer, licensed by profession, tapos ikaw nakita mo sabi mo parang hindi nasasali ito. Kasi bakit? Thinking mo pa lang, sabi mo, ang liit lang. Parang binaba mo yung sarili mo eh. Alam mo kung bakit? Sa mula? Ito yun eh. Tama mo, sa loob ng pamamahay, apasin mo na maliit ka pa. May bumisita. Sabi ng nanay mo, "Uy anak, medyo dugyot ka. Tago ka sa kwarto. May bisita tayo." Oh, pamilyar? Yes. Pamilyar? Ito ang malupit. Grabe. Di may bisita yung nanay mo. Malupit. Dugyot ka eh. Diba? Ayaw pakita. Laging gano'n nangyayari. So yung utak mo, na every time may bisita, parang tingin mo bigatin. Ano mangyayari? Hanggang paglaki mo, nakasanayan mo na parang natatakot ka sa mga tao nakita mo parang professional. Kasi bakit? Starting na maliit pa lang, sinanay ka na, natakot ka na sa mga tao. Okay? Ikaw malupit. Grabe, may bisita. Pati yung karne norte na hindi mo naman nilalabas ng nanay mo eh. Ibinigay eh. Diba? Tapos ang malapit doon, pati yung mga plato, mga plates, o kutsara, tinatago, baso na tinatago nung may bisita nilabas. Para sa bisita. Tapos ikaw nakatingin. Sabi ng kapatid mo, "Uy, tingnan mo nga." Pagsilip mo, "Nako kuya, pinalitad na yung inihaw." Bakit? Imagine mo ikaw nakatago, yung bisita na ando.
Takot ka humarap sa mga tao, mga professional. Starting maliit pa lang. Kaya ngayon, nakita mo, takot ka makipag-usap sa mga taong tingin mo ay may pinag-aralan. Oh, kaya ngayon, ano mangyayari? Kung ano lang yung level mo, yun lang yung hinahanap mo. Ay kalimitan yung level mo, ano? May pera, wala? Wala. Diba? O ano mangyayari? Dahil kagaya mo rin, anong kagaya mo? Wala din. Okay? Pag ini-invite mo, sabihin mo, saka na lang pag may pera namin. Okay? Ay yung mga tao nakita mo, well, mga profession. Ako, dati ganyan din ako eh. Ayaw ko na makipag-usap. May takot ako eh. Makipag-usap ako sa mga educated tao. But starting of, attend ako ng training na hindi ko na malayan na wala na akong pakialam kahit sino yung representahan ko. Wala akong pakialam kahit ano pang background mo. Kaka-attend ko ng training. Kasi bakit? Ang na-inject sa akin, sabi ko, etong industriya to, hindi ito basta-basta at hindi ako ito empleyado. Ang thinking ko rito, okay, sabi ko, business partnership ako ng mga owner dito. Hindi ako empleyado. Ibig sabihin, kapag nakikipag-business partnership ka, ano ka? Mas high-in ka, level up ka sa mga tao, empleyado. Kasi bakit? Alam niyo kung bakit? Kasi empleyado, kahit pa anong sit niyan sa kanilang boss, still empleyado pa rin sila. Kasi ang empleyado, sa mga hindi nakakaalam, okay? Sa ayaw mo sa gusto man, kapag ikaw isang empleyado, sorry sa mga empleyado, sa mga ating dating empleyado, mayroon pa ba nagka-part-time dito? Empleyado. Okay, sa mga gusto mong empleyado pa, okay? Kahit gusto ko magtrabaho, pagdating ng 60 years old, out ka na. So wala ka ng ibang choice, kundi magninegosyo ka pa rin eh. Hahanapin pa rin yun eh. Kasi bakit? Buhay ka pa. Instead, kumakain ka pa. Lahat ng bills, mga maintenance mo. Ha? Ay, ito malapit. Pag ikaw negosyante, ang tanong may sisipa sa'yo. Wala, negosyo mo eh. Diba? Kaya ngayon, nagbago yung pananaw ko, na-twist yung utak ko, kaka-attend dito. Kasi sabi lagi, this is your own business. Hindi ito business ng anong sino man. Business mo to. Nagis na? Yes. Kaya ngayon, dumating yung time na sabi ko, kahit sinong tao, kinakausap ko. Nagkaroon na ako ng license, profession, isa sa mga vice president ng isang malaking school sa Canada. Siya ay Zambia national, but more than 20 years working in Canada, licensed by profession. At hindi lang yun. May mga nakilala rin ako nandito sa Pilipinas, engineer by profession, binipresentahan ko. Wala na, dumating yung time, wala nang pakialam. Dumating pa yung time eh. Pag uwi ko sa probinsya, dati ang kinatatakutan ko, yung dito sa States. Sa school, yung pumunta sa unahan, ang pinakaayaw ko. Magsulat sa blackboard, ang pinakaayaw ko. Pero dumating yung time. Dahil na-twist yung utak ko, kaka-attend dito, na wala lang pakialam kahit sino may-presentahan ko. Pag uwi ko sa probinsya, yung sa pamangkin ko, sabi ko, mag-gather ka dyan. Lahat dyan sa school mo, ang goal ko, mga estudyante lang. Sabi ko, friend mo lang. Sabi ko. Pero may nakausap ako, isang teacher. Sabi sa akin, sir, pwede ba rin ba kami dyan? Sabi ko, sige sir, sige ma'am. Lahat kayo, kung pwede. Pupunta ako dyan. Pagpunta ko roon, edi malapit. 2 lang sa estudyante ang umattend. Pero ang teacher, grabe. Sa high school, sa Camarines Norte, isa sa malaking high school doon, ang umattend, nasa more than 20 teacher. Ito malapit. At 5% ako roon. 2 estudyante ng school, 20 plus teacher. Imagine mo na, andyan lahat sila. Nag-present ako ng business. Samantalang ako, sabi ko, ni high school graduate, sabi ko, bandang huli, nagpakiala ako sa kanila. Sabi ko,
sometimes ang buhay ng tao nasa baba, sometimes nasa taas. Sabi ko. Tapos sabi ko, sometimes, minsan, ikaw yung nagtuturo at ikaw naman yung tinuturuan. Yes. Pero maraming tao, sabi ko, maraming tao, kahit nagtuturo, pero hindi niya alam kung ano yung ituturo niya, direction ng pupuntahan o resulta. Yan ang sabi ko. Alam niyo po ba, sabi ko sa mga teacher, alam niyo po ba, yung pong tinuturo ninyo rito, actually po, yung mga estudyante po nyo, ay malayo na rin ang narating. Okay, sabi ko. Pero, isa rin po sa nandito ngayon, teacher dito ngayon, sabi ko, isa rin po siya nagturo sa akin, pero hindi ko pa tinapos yung turo niya. Sabi ko. Tapos sabi ko, actually po, dito, hindi po ako nakating sa school nito. Kasi college siya. Sabi ko, actually po dito, hindi po ako nakarating sa school na to. Kasi yun from high school, diretso doon sa college. Sabi ko, ay walang ibang pupuntahan eh. Halos sa bayan, sa barangay namin, yun talaga ang pupuntahan college. Sabi ko sa mga teacher, actually po, kasi ang thinking nila, tinatanong nila kung ano daw batch ko doon sa school. Sabi ko, doon sa po nagsasabi kung anong batch ko rito, actually hindi ko po alam kung anong batch ako rito, pero kahit sa batch, ipalpak mo lang ako. Tawa na yung mga teacher. Sabi ko, kasi po, hindi po ako nakating sa school na to. Actually po, hindi rin po ako nakatapos doon sa school, sa high school na pinapasukan ko. Pero ngayon, sabi ko nga, sometimes, ang buhay nasa taas, minsan nasa baba. Sometimes, minsan ikaw yung nagtuturo at ikaw naman yung tinuturuan. So, nakarelate sila, sabi ko kanila na itong industriya pinasok ko, na kahit hindi man ikaw nakatapos ng school, okay, pwede. Sabi ko sa kanila. And sabi ko sa kanila na kahit po ikaw ay professional na tao, kung hindi mo i-open yung mind mo sa mga opportunity, kung anong situation mo ngayon, yun din yung malamang, yun lang yung magiging resulta mo. Kaka-present kong ganoon, actually, the short presentation of marketing plan, because may nabanggit lang ako na pa-open sa kanila, marami na halos kalahati doon, sumali. Kaya nakapag-place po ako ng part-timer sa Bicol, sa bayan po namin. Marami po rin sumali. Because of, ang nakita nila is hindi po yung tinuturo sa school ang nakita nila. Ang nakita nila po is yung opportunity na kahit hindi po ako nakatapos ng pag-aaral, sabi na, yung opportunity na offer mo, pwede pala kahit sino. Imagine mo, kung hindi ako umattend ng training, balik tayo sa pair. Kung hindi ako umattend ng training kagaya mo, possible ba? Hindi ko sila mapresentahan? Possible kasi bakit? Pag hawak ko ba lang ng mic, sigurado ako, nanginginig na ako. Possible, hindi ko mindset ng maayos. Possible, hindi ko maibigay ng maayos. Possible, yung mga training na binagsak ko doon, yun ay natutunan ko lang, kaka-attend ng training. Kaya ikaw, ang gagawin mo ngayon, huwag kang magsawa na umattend. And yung doubt and fear, mawawala yan, kaka-attend mo ng training. Kaya ngayon, na kahit sino yung dating time, kahit sino yung professional dyan, ang thinking mo kasi ahid kayo sa kanya. Kasi ikaw, negosyante, businessman, businesswoman, siya, empleyado. Anytime, magsara yung company, wala na siya. Tanggalin siya, wala na siya. Hindi siya nagustuhan yung performance, wala na siya. Sa company na yun. Nagets na? Samantalang ikaw rito, ikaw yung boss. Hindi ka tauhan ng apply mo. Hindi ka tauhan ng tao level. Ikaw mismo, once na ikaw naging certified member, partnership na tayo. Partnership mo yung apply mo. Partnership mo yung company. Mga BODs, partnership mo siya. Hindi ka nila empleyado. Nagets na? Yes. Nagets na? Yes. Kaya, ngayon pa lang, alam niyo napakaganda kasi bakit? Yung mga turo dito, training dito, actually, ahead pa to sa mga itinuturo sa school kasi may mga course na kasi sa school tulad ng UP, Lasal, na itinuturo na yung gantong multi-level network marketing na hindi mo na kailangan magbayad ng napakalaki, napakamahal, mag-expend ng more time
maglaan ng napakalaking effort, diba? Para mag-aral, magbabayad ka ng napakalaki, hindi na kailangan. Ito ang maganda. Natututo ka na, kumikita ka ba? Ang maganda. At tumalapit, walang requirements. Ano man ang natapos mo, basta willing ka matuto, makinig, ang magiging resulta mo kung ano yung naging resulta ng mga apply mo. Kaya yung doubt and fear, mawawala siya, depende sa pag-accept mo at depende kung gaano ka kalimit umattend ng training. Malinaw? Naunawaan ba? Kasi napakalaking opportunity ito eh. Kagaya nyo ha, sino yung mga 19 years old katulad ko? 19 mo na rin edad mo. Okay. So napakalaking opportunity. Imagine mo, ako, tamo, saan mo ilalagay ang isang katulad ko? Ang sarili ko lang muna. Imagine mo pa-apply mo ako. May potential, kaya kumita ng 24,000 tapos hindi nakatapos ng pag-aaral. Katingin mo, mag-a-apply ako as speaker sa company. Tatanggapin ba ako? Experience ko doon sa previous company ko na hindi yung as wala pa ako sa gantong industry. Ang kinukuha nila kasi yung speaker mismo, yung nagtuturo mismo sa trainer mismo sa kanilang company para i-train yung kanilang mga empleyado. Talagang nag-aral siya, license, actually engineering din, aral sa Mapua, license siya by profession, 5 years siya nag-aral, milyon ang ginastos. As a engineer, nag-take pa siya ng board exam na siya, nag-take pa siya ng exam to specialist para maging speaker. Tapos, ang malapit doon, yung experience. More than 10 years of experience. Tapos, dahil na sa experience niya and sa background niya, kaya siya nag-qualify. Kaya lang, ang tanong, imagine mo, one day hindi mo masabi, baka ikaw mo isa sa inyo rito. Baka isa ka sa mga tumatay rito, natuturo, speaker na rin ka naman. Hindi mo masabi. Kasi, yung tsura, tingnan mo yung katabi mo. Spooky pala sa akin. Diba? Oh. Okay ba yung katabi mo? Okay ba yung katabi mo? Maganda ba yung katabi mo? Noong nag-start ako, naku, sabi mo, baka pagtingan mo ako, pagtuwabi ako sa iyo, sasabihin mo, titingnan muna ako ulo, hanggang paa. Sasabi tapos, sabay yung bag mo, sabay layo. Kasi bakit? Ang itim ko nun eh. Diba? Sobrang parang dugyot pa ba tingnan noon? Oo. Nakatindaan training yun eh. So, imagine mo na lang na one day, isa ka na sa mga nagmo-motivate, naging successful dito, and imagine mo na lang na kaya mo palang kitain dito. Yung kinikita ng apply mo, one day, kinikita mo na rin. So, ang tanong, ano ang requirements dito para makapasok ka rito? Empleyado. Diploma. Mayroon kang diploma. At least high school graduate, pwede na. Para makapasok ka sa 600 a day, ano yung mga requirements? 3 years experience. Ano? Hindi. Papasok ka, empleyado. PSA, SS, kahit single ka, nahanapan ka ng pag-ibig ko, di ba? Ano pa? Medical, ano pa? PhilHealth, di ba? Healthy ka naman, pero hanapan ka ng PhilHealth. Ano pa yung mga requirements? Police clearance. Grabe, imagine mo ha. 600 pesos, imagine mo, hahanapan ka ng police clearance at NBI clearance. Duda sa pagmumukha mo eh. Tapos, napapasukin mo lang 600 pesos per day. Tapos yung company, dududa sa pagmumukha mo. Grabe discrimination ha. Mag-a-apply ka lang, duda pa sa'yo. Diba? Ano pa, mga kailangan? Drug test. Drug test. Baka sabihin, adik ka.
Ay, di ba? Tsura ko pa lang eh, di ba? Galing probinsya. Imagine mo yun, no? Grabe. Ito malapit. Grabe. Paano kung ikaw ay yung 11.4 ang height? Ano 11.4? After 11. Imagine mo yun. Diba? Ay, ito malapit. Diba? With experience. Sasabihin mo lintik yan. First time job nga, tapos hanapan mo ako ng experience. Unang apply, unang trabaho, with experience agad. Bakit hindi ako tanggapin? Diba ba? Dati ganyan ako, sabi ko, sumakasama ko, sabi ko, lintik na empleyado ng company na to. First time natin punta ng Manila, first job natin, tapos hanapan tayo with experience. Diba? Nakakapanggalay diba? Ito ang malupit. With blessing personality. Grabe. Diba? Paano kayo tsura? Ano mo yung tsura mo? Diba? Oh. Pero alam mo, natanggap ako. Natanggap niya ako. Kaya lang, alam mo kung saan ako nilagay? Sa budiga. Saan yung budiga? Kung saan nakatago ka sa mga customer. Alam mo na ngayon, pag ikaw medyo may tsura, alam mo na kung saan kayo front lang. Andiyan ka mismo sa entrance, andiyan ka mismo sa receptionist. Alam mo, pag nandiyan ka, sabi, alam mo sa tsura mo. Proud ka kasi bakit alam mo talaga may tsura ka. Pero pag nilagay ka sa storage, alam mo na yung tsura mo. Okay? So imagine, tapos sa dami requirements, ang pasok lang, ang kitain mo, 600. Diba? Pero magandang opportunity rin yun. Kasi bakit? At least kakain ka. Tama. Ito malapit. Sa tao ilibig. Tinignan ba ang itsura? Diba? Tingnan ka ba ng apply mo? Parang dugyot ka, parang nagdayaman. Hindi ka pwede rito. Diba? Kahit sino, pwede. Okay? But wait, ang tawag elevate, hindi lang ito ang tawag elevate ang opportunity. Maraming opportunity sa labas. Hindi lang pagiging empleyado, hindi lang ang tawag elevate. Sobrang daming opportunity na pwede kang umita, umasinso at lumaman. Yes, totoo. Sampulan natin. Ito. Alam mo yung yung McDo. Saan? McDonald. McDonald? McDonald. No, imagine mo. Ang McDo ba, napakalaking opportunity. Pwede ka ba yumaman? Pag may McDonald ka, grabe, marami na naging successful yumaman yan. Kaya na, ang tanong dyan is, ang franchise pinang McDo, alam ko nasa 45 million. 45 million, hindi 40 pesos. Opportunity ba siya? Yes, napakalaki. Meron pa. Kaya natawag na yung Jollibee. Jubilee. Di ba? Meron pa, Meron pa natawag yung kulay green. Yung kulay green, Manginasal. Okay? Manginasal, grabe. Imagine mo ang Manginasal. Tama. Pagpasok mo ng Manginasal, mag-order ka. Ano meron sa Manginasal? Sabaw. Only sabaw. Only rice. Grabe. Malapit nun. Kumain ako. Grabe. Meron ako nakatabi. Grabe. Di ba only rice? Nakatabi ako. Kasama ko sa trabaho talaga. Kasi kami noon, talaga nagpapuntis talaga kami. Naalala ko yun eh. Sa may, kung pamilya ka doon nagtrabaho, sa may Ortigas, sa may Miragoa, may building yan Union Bank Plaza. Nasa 38th floor ako. Sa baba niya, sa likod noon, para Emerald Building malapit doon, meron Manginasal yan. Kain kami. Grabe, Manginasal. Order kami. Alam mo yung kasama ko?
ay sanay, dating construction worker. Alam mo yung ano, yung sauce nung ano, alam mo yung sauce nung parang mantika? Chicken oil. Nilagay sa chicken oil. Pagkatapos, kumurot. Balat. Pagkurot ng balat, grabe. Sabay kain ng kanin. Sabay tawag, rice please. Sabi ko, bro, balat pa lang rice na agad. Imagine mo yun, balat pa lang nakaubos na ng rice. Imagine mo yun. Asar na sa amin yun. Imagine. Grabe. Napakalaking opportunity. Maraming tao sanay sa rice. Maraming tao hinahanap yung rice, unlimited rice. Napakalaking opportunity. Yes, napakalaking opportunity. Kaya lang ang tanong, magkano ang franchise fee ng Manginasal? Alam mo magkano? Nasa 10 million. Franchise, 10 million. So napakarami pa na pwede mong sukin na opportunity na pwede mong subukan. Kaya lang ang tanong doon, pwede ka ba? Ha? Pwede ka ba? Meron ka ba? Ha? Wala, di ba? Grabe. Milyon ang kapital. Pero sa tao inibig. Magkano ang kapital? 8,980. Ibig sabihin, kahit sino, ano man ang background mo, pwede sa tao inibig. Walang pinipili, walang requirements. Kahit sino, pwede maging business partner na tao inibig. Okay? Kung opportunity ang hahanapin mo, sa alam natin na medyo 1 year lang ang agbat ko sa inyo. Kung kayo ay 19, alam niya, 20 ako. Okay? So, mas may experience ako sa inyo. Di ba? So, sa tagal ko sa pagiging empleyado, marami akong nakasama na mga empleyado na professional. Kasi sa mga dinakalang, I'm janitor, 12 years. So, sa isang company, ako yung pinaka. Ano pinaka? Pinaka-masipag talaga. Masipag. Walang di-off. Ayaw umalit. Pinaka-masipag. Pinaka-mababa pa. Ka-level namin, mga messenger, security guard, lahat may mga professional next. By level kasi yun eh. Tapos marami na barkada, mga professional, license, mga nag-aral sa mga malalaking school. Okay? So, ang nakita ko doon is kapag ikaw ay hindi nakatapos o kahit college level ka, hindi ka pa rin mapopromote because of your pinag-aralan. Ano mo ba napopromote doon? Kasi imagine mo ako janitor, maraming tao nag-a-apply and the different school, kilala, sikat. Pero may mga tao, mga nag-a-apply na hindi kilala ng school. Ngayon, yung opportunity kasi doon sa pagiging empleyado, ito ang malapit. Apply. Sino nag-receive? Alam naman yung boss. Nag-receive ng mga empleyado. Sino? Hindi. Bago makating sa exam yan, puutusan kami mga janitor. Okay? So, kukulitain ko lahat ng resume. May listahan naman ako rito kung sino yung makakarating sa first interview. Sa akin pa lang, kahit ikaw ang pinakamatalino sa school mo, valedictorian, lahat na ng award nakuha mo na. Kapag wala doon sa school, yung resume mo, diretso yan sa reading machine. Gigilingin ko yan. Nagis nyo. Imagine mo bago makapasok sa parang mas magagkaroon ng magandang position, para kumita ng mas malaki. School ang batayan ngayon. Kung wala ka namang, hindi ka nakapag-aral sa school na maganda, kailangan meron kang backer. Kaya kung wala kang backer, imagine mo, hindi ka nakapagtapos pag-aaral. Wala ka pang kakilala. Ano ang bagsak mo kung maging empleyado ka? Wala. Diba? Kaya, napansin mo, doon sa trabaho namin, marami akong kasama doon. College level siya, nakagraduate. Sabi ko, bakit nagtsaga ka pagiging janitor? Bakit nagpasok ka sa security guard? Ay, college level ka. Ang hirap, hindi makapasok eh. Mas maganda trabaho. Kaya marami ako kilala doon, kahit nakapagtapos. May classmate nga ako. Anong classmate? Ka-workmate ko. Teacher siya.
O, imagine mo hindi lang siya license. Pero, nagpag-aral sa teacher. Pero dahil ang hirap daw, kami niya, mas maganda pa maging, mas maganda pa kinikita ng janitor kaysa sa private school ako. O, imagine mo? Opportunity sa pagiging empleyado, malaki ang chance, yumaman ka rin, kumita na malaki, kaya lang yung school doon ang patayan. Kaya paano kung nag-aaral ka? Saan ka nag-aaral? Alam mo yung hindi kilala yung school mo. Hindi na nga kilala yung school mo, hindi ka pa nakapagtapos. Saan mo ilalagay yung sarili mo para kumita ng malaki? Anong opportunity pa kaya ang hahanapin mo? O diba, ngayon wala ka ng option. Diba? So wala ka ng choice. Bakit? Dito walang requirements eh. Ang requirements lang dito, isa lang. Basta may pangarap ka. Kaya tanong, may pangarap ka ba? Yes! Kaya, alam mo, kaya sabi ko sa inyo, atin ka ng atin. Kasi yung down in fear, mawawala yan because of hanggang ma-inject ka rito, yung mga positibo, then nai-educate ka, ano yung pili mong puntahan sa labas, babalik ka, pag-empleyado, haharap ka ng ibang opportunity, ano yung pili mong kitain, na pwede mo ka kumasinso yumaman, ano yung situation mo ngayon, anong opportunity ang kikitain mo sa labas pag umalis ka rito. So ngayon, at least na-educate ka, na nakikita mo sa sarili mo na, o nga no, kung hindi ko gagawin ito ng maayos, ano kaya opportunity ang pili kong pasukin na pili ako masinso at yumaman at makuha yung pangarap ko. So ngayon, umatin ka ngayon, at least na-educate ka. Tumaas, sabi ko nga, palalawa ka ating kaalaman mo. Kasi sometimes yung iba, yung education, kulang lang na yung information na kating sa atin. Kaya sometimes yung information na akala natin ito na yun, na hanggang dito lang, pagiging empleyado, 600 pesos a day, yun lang kakayahan na kaya mo na hindi mo alam na napakarami palang opportunity. But yung opportunity na swak sa'yo, na hindi kailangan kung ano mang itsura mo, ano mang height mo, ano mang, kahit ikaw ay may kapalsanan, na tatanggapin ka at bibigyan ka ng magandang opportunity na kahit wala kang kaalam-alam, pwede ka pala kumasin sa umaman. Okay? So ngayon, at least ngayon, umatin ka, yung takot at tuda mo, utay-utay mo, wala yan. Malinaw? Yes! Okay, may nawan? Yes! May natunan? Yes! Okay, may natunan? Yes! Okay. Actually, okay, isa pa sa mga ito, ng tao, no? Kaya napasin mo, ikaw nag-o-offer ka, maraming tao na natakot. Sabi ko sa inyo, di ba? Capacity ng isang tao, 600 pesos lang per day. Normal yun. Kasi, based on the nagkaroon ng pinag-aralan ko, na mayroong isang ano bang tawag doon? Yung research. Yung unggoy, binigyan ng 10,000. Yung unggoy, walang pakialam. Tapos ang ginawa, nilagyan ng isang piling na saging. Yung unggoy, ang bilis. Kinuha agad, binuksan agad. Kinain agad. Doon sa 10,000, wala siyang pakialam. Ang di alam ng unggoy, yung 10,000, kaya niyang bumili ng more on piling na saging. Tama pa si mga tao. Pag ino-operan mo, operan mo 24,000 per day, ito papasok. Fair at may takot siya na pasukin at magduda siya sa ino-offer mo. Negosyo. Opera mo, hiring, empleyado, 600 per day. Halos lahat ng tao nagkakandarapat. Pipila. Kahit sobrang tagal yan, maghapon nakapila yan, pipila siya. Ang tao minsan unggoy. Tingnan mo katabi mo. Oh, hindi naman yan. Okay. Hindi naman yan. Okay. Sometimes ang tao ay pagka-unggoy. Tama ha? Ang empleyado, ang kayang ibigay, salary. Kikita ka lang, kakain ka lang. Ang business na ino-offer, ang kayang ibigay, profit, commission, future, ang kayang ibigay. Pero hindi kayang tanggapin ng tao. Kaya ngayon, ikaw mismo dapat, naunawaan mo to, na mas kayang ibigay ang future mo sa tao elevate kumpara sa ikaw ay magiging isang empleyado.
Kaya ngayon, dapat aksipin mo na ito, kaya mong kitain. Para hindi ka na magduda at hindi ka na matakot. Malinaw? May hatunan? Okay. Next tayo, brother. Ayan. Okay. So actually, diba? Warm up pa lang yun. Sa topic, sa oras. Okay. Actually, mabilis na tayo rito. Gusto ko lang diinan kasi doon eh. At least makita niyo kasi yung pagkakaiba. Kung ano yung bakit ka nandito ngayon, ano yung future na hihintay sa rito, ano yung babalikan mo ba yung pinanggalingan mo, ano yung maging future mo doon, kung para din tao, elevate. Okay? Ano ba yung roles mo rito? Ano ba yung roles mo sa company? Ano roles mo sa apply mo? At least malinaw para sa iyo. Malinaw? Okay. So now, next topic natin is attitude. Sabi rito, attitude is more important than skills. Okay, important skills. Kasi kung skills ang pagbabasihan, normal naman talaga. Ang mga skilled worker at non-skilled worker, mas malaki ang inikita. Okay, tama. Attitude is more important than education. Okay, tama. Ang skills, napaka-importante. Skills. Okay? Yes. Pero, remember, tao ang hinahandle mo. Ang ganda ng skills mo, pero pangit naman ang galing mo. Edukado kang tao, pero mapagmata ka sa mga mababang tao. Mapangusga ba? Diba? May mga ganon. Yes, ang feeling nila, ang taas nila ng pinag-aralan nila, ang sobrang taas ng pinag-aralan. Sa may mga pinag-aralan. Ang taas ng ang pinag-aralan nila, ang thinking nila, ang taas din, at ang skills, lalo na pag mga professional. Yes. What my point? Ang point ko rito, itong malapit. Sometimes, hindi lang sometimes, may mga upline ka na mga nauna sa'yo na may alam, ikaw, kapapasok mo pa lang. Ito malapit. Nakapag-college ka. License pa. Anong thinking mo? Baka doon yung maging dahilan para hindi mo manawaan. Lalo na, situation natin between you and me. Ako, hindi ako nakapagtapos. Baka questionin mo lahat ng sinasabi ko. Kasi bakit? Ang mindset mo, mas mataas yung belief mo sa school doon sa pinag-aralan mo kaysa doon sa taong nagtuturo sa iyo. Normal yun. Normal yun ha? Normal yun. Pero sa ganitong industry, dahil nandito ka sa industry, gusto mong maging successful sa ganitong industry, okay? Hindi importante dito kung ano man ang pinag-aralan mo. Kaya kung may pinag-aralan ka dyan, ang tawag doon, bonus. Okay? So ngayon, anong gagawin mo? Ang gawin mo lang, you need to pick up, okay, makinig, kasi yung mga upline mo, mga nauna sa'yo, mga speaker na nilagay dito, may alam sila, may alam kami na hindi mo alam. Bakit kumikita yung mga upline mo? Kasi may alam sila na hindi mo pa nalalaman. Okay? Kasi kung gusto mong kitain din katulad ng mga upline mo naging successful dito, kitain nyo ang kinikita nila, you need to humble them. Kasi bakit? Hindi na kaya ibigay ituro sa iyo kung ikaw mismo ang tinitingnan mo ay yung situation mo. Ano yung situation mo? Yung galing mo at yung pinag-aralan mo. Hindi masama ito ha. Hindi masama ito. Ang tawag dito, bonus. Meron pang nasinabi yan, di ba? Ano yung pinakamahalaga? Diploma o diskarte? Di ba? Ano yung pinaka-importante? Diploma o diskarte? Pareho yan, diploma. Pareho siya importante. Okay? Kaya lang, kung wala ka naman diploma, daanan mo sa diskarte. Itong malapit. Wala ka nang skills. Hindi ka nakapag-aral. Tapos, yung attitude pa, sablay. Kung wala ka nito, at least dito bumawi ka. Yes. Nag-gets na? Ay kung dito bumawi ka, magaling ka makisama, tama, hindi ka magaling. Hindi ka magaling mag-present.
Wala kang pinag-aralan. Pero, kapag naman ikaw nakiusap, ramdam ng kausap mo na parang may care ka sa kanya. Parang naramdaman niya na kaya kanyang tulungan. Pero wala kang pinag-aralan, wala kang skills, pero naramdaman lang niya. Na parang ang bait ng tao to. Parang kakaiba yung tao to. Parang may something siya na maganda. Masarap siya kasama. Ay kung ganun ka, tao. Diba? O, wala ka man ito, at least bumaway ka sa attitude. Malinaw. Kanina, tao ang negosyo natin. Tao ang mga kasama natin, hindi unggoy. Okay? Ayun. So, okay, next. Next natin. Yan. So, ito, iwasan. Avoid acne attitude. Okay, ano kailangan? Meron daw na GLLA. Okay, maging intikap kung ano man yung alam mo. Kung alam mo, sa iyo yan. Kung ano yung pinag-aralan mo, sa iyo yan. So, dadagdagan lang natin. Malinaw. Kasi tandaan mo lagi, ang isang cup, pag sabing intikap, okay, ang isang cup, pag puno na siya ng kalaman, kahit anong ilagay pa yan, hindi na ma-absorb. Wala nang mailagay. Malinaw. Kaya always stay empty cup. Okay? So, GLLA. Ano yan? Mayroon ka dapat na good listening, learning, attitude. Okay? Dapat marunong ka laging makinig. Okay? Avoid acne attitude or alam ko na yan. Apply, alam ko na yan eh. Nako, NLO na naman apply, alam ko na yan. Nako, EBP na naman. Nako, special training na, alam ko na yan apply. Okay? Tandaan mo. Okay, may alam yung mga speaker dito. May alam yung upline dito na wala sa'yo. Na hindi mo pa alam. Kasi kung alam mo na, dapat ngayon, successful ka na. Nagis nyo? Tingin kami. Wala pa halos kami alam. Halos kunti pa yung kalaman namin. Still, nag-aaral kami. Bumibili ako ng book. Nag-aaral ako sa mga audiobook. Nakikinig ako, nanood ako ng mga speakers. Para mas lalo akong natuto. Okay? So, kung gusto mo kumita ng mas malaki, okay, tanggalin niyo ito. Malinaw? Yes. Okay, may atunan? Yes. Okay, so next tayo. Ayan, okay, pride. Ano yung pride? Sabon. Sabon. Okay, pag yan ay bumulan, lagay mo sa tubig, bumula yan. Okay, ang pride, okay, you need to humble. Ang humble kasi is yung bang parang yung kahit sobrang taas mo na, pero you still parang nakaapak ka, lagi ka pa rin nakaapak sa lupa. Yung bang hindi ka masyadong nagmamataas, yung bang kahit sobrang taas na kinikita mo, yung position mo, pero you still parang nakita sa iyo pa rin na kaya ka pa rin pamuli. Malinaw. Yung iba kasi kahit walang-wala na, diba? Dahil nga yung skills, yung natutunan niya, yun ang pinagmamalaki niya eh. Skills, kahit wala namang kinikita, pero may skills siya, ayabang. Diba? Ang taas ang pinag-aralan niya, diba? Taas ang position niya, dahil doon, ibang nakikita mo, kulang lang. Alam mo yung parang pag lumalakad sila, parang hindi kayang talba ng bale. Sobrang taas ng... Okay naman yun, you're confident yourself, but you need still humble. Lalo pa rin sa inyo. Nasa industry ka na to, na hindi ito itinuro sa school. Nandito ka, first time ka, ayun, malamang first time lang dito, narinig. Okay? Kaya attend ka, you need to humble. Okay? May natulan? Yes! Okay, next tayo. Okay, yan, believe. Okay, sige, diretso mo. Ayan, believe. Believe or believe? Okay. You need to believe the ano? Ang tanong, gumagamit ka ba ng ito? Yes! Baka ano yung grace? Grace tastes wine. Grace tastes wine. Actually, yung product natin, yung grace natin. Pinaka-favorite ko sa coffee natin, di ba? Meron tayong dalawa, di ba? Pink Inspired Coffee at saka Grace Coffee.
Sabi ko, buti na lang na ito si Grace. Kasi alam bakit? Alam bakit? Yan yung pinaka first love ko. Kaya mahal na mahal ko, love na love ko si Grace. Hindi totoo. Ito ha. Kaya nung nakita ko yung ilabas yung Grace Coffee na yan, sa wakas. Kasi the first time ko, matitikman ko si Grace. Ang sabi ko, sa probinsya, hindi ko muna natikman si Grace. At least dito, natikman ko na siya. Masarap pala si Grace. Kaya, tikman nyo rin yun. Okay, so, love your upline. Your upline, hindi yan si upline na ginagatasan upline. Magpapamiting kami upline. Pakapit naman niya. Pag Grace Coffee naman dyan upline. Alam mo yung ano, parang... pero okay naman yun. May sometimes, isa, dalawa. Pero yung lagi na lang, parang ginagatasan mo na yung upline mo. So, upline, respect your upline. Okay? So, tanda mo lagi, parang ako yung upline ko, wala naman siya dito. Okay, pero hanggang ngayon, yung respect ko sa upline ko na andon. Kasi yung bakit? Alam mo kung bakit? Siya yung instrument eh. Kung bakit ako nandito. Siya yung naging dahilan, bakit ako ngayon nakatayo dito. Kaya yung upline ko, kung bakit ko nabigyan ng magandang opportunity, dahil sa kanya. Kaya ano man ang anong ginawa ng upline mo, diba? Kahit nagmahal man siya ng iba't hindi ito niya. Okay? So, okay. So, respect your upline. Isa lang yun. Malinaw? Yes. Okay. So, and then, siyempre dapat, sabi nga yun, believe. Believe your upline. Na-invite ka dito, nabigyan ka ng opportunity, siya talaga yung binigyan ni Creator para sa iyo. Ano man ang itsura niyang apply mo, ano man yung ito at natapos ng apply mo. Okay? Ang importante, nandito ka. Yes. Ang importante, nabigyan ka ng chance para umasinso. Kaya dapat always believe your upline. Downline, maniwala ka sa downline mo. Alam mo lagi, left and right. Ano nyo ha? Your downline from you. Okay. Si downline, si A at si B, maniwala ka kay A at si B. Tanda mo, imagine mo paano kung nakikita mo na parang parang isang bulate lang paper na kay downline. So sabi mo, klase yung downline ko. Parang hindi ko makain Diba? Sabi pa sa kabila, kamuti yung isang downline ko nasa left side. Parang hindi yayaman. Imagine ba yung thinking mo? Hindi ka naniwala sa up-downline mo. Hindi ka naniwala sa downline mo. Ngayon, pag hindi sila yumaman, ano ka? Hindi ka yayaman. Mama. Oh. So, anong gagawin mo? Naniwala ka dapat. Magiging multi-millionaire si up-downline. Left and right mo, magiging multi-millionaire. Kapag yumaman left and right mo, ano ka? Diyan ang gagawin mo. Believe your downline. Ano ba ang itsura niya tapos niyan? Okay? Kung anong itsura niya ngayon, ngayon lang yan. Picturean mo yan, sabihin mo. Yan yung before and after mo, one day. Ibang-iba ka na. Okay? So, maniwala ka kay downline. Ano pa? Maniwala ka rin sa company. Okay? Sabi mo kayo, di ba? Yung opportunity ng tawag elevate, walang pinipili. Walang edukasyon na requirements. Walang itsura, experience, wala. Okay? Basta may pangarap ka. Tutulungan ka ng company natin. Halinaw. Okay. Pero yung experience ng mga may-ari natin. Decades of experience. Ito malapit. Di ba sabi nila, experience is the best teacher. Ibig sabihin, ang sabi ng mga may-ari na sa atin dito, pag sineryoso mo at ginawa mo yung sistema, pwede kang yumaman. Kasi bakit nangyari sa kanila? Yung itinuturo nila, experience na nila. Malinaw? Yes. Kaya ibig sabihin, yung company, basta magawa mo yung sistema ng tama, dito tayo elevate, pwede mong makuha yung pangarap mo. Okay? Believe your cross line. Si cross line, ito,
ang cross line, siya yung makakatulong sa'yo. Kasi sometimes yung apply mo, utang-utara sa mga sinasabi ng apply mo eh. Alam mo yung paulit-ulit na lang eh. Familiar na yung apply mo eh. Okay? So, pero, ito malapit. Ang cross line ang makakatulong sa'yo to motivate your downline. Kaya sometimes, ikaw naman, nanawa na yung mga downline, magiging downline mo, nanawa sa pagmumukha mo. So, na. So, anong gagawin mo? Kukuha ka ng downline mo, kukuha na ka ng cross line para makatulong to motivate, to enhance, mas maging aggressive yung buong leaders mo. Okay? So, sabihin, gamit na gamit si cross line. Hindi yung pupunta ka rito kasi crush mo si cross line. Yung pupunta ka rito kasi gusto mong makita si cross line. Grabe. Diba? Oh. Believe yourself. Oh. Maniwala ka. Tanda mo lagi, ang unang-unang maniniwala sa'yo dito, hindi ang ibang tao. Ang unang-unang maniniwala dito, walang iba kundi ikaw. Kasi tanda mo lagi, yung ibang tao, hindi mo kayang kontrol. Kung yung sarili mo nga, hindi mo makontrol na paniwalain na taong inibig, magiging successful ka. Oh, what's more yung ibang tao. Kung ikaw mismo hindi naniniwala. So kaya sometimes, sabihin mo ang hirap. Nahihirapan ka kasi because ikaw mismo, hindi mo kayang paniwalaan yung sarili mo. Kaya hindi ka makapag-convince ng ibang tao na sumali rito kasi nga hindi pa convince yung sarili mo. Kaya ang unang gagawin mo daw, you need to convince yourself na dito sa Tao Elevate, makukuha mo yung pangarap mo. Kapag nangyari yun, 100%, dapat yung believe mo, 100%, okay? Para yung mga nakakausap mo, kaya mo experience sa kanila, kaya mo ituro sa kanila, kaya mo ibigay yung best mo. Kasi bakit? Alam mo sarili mo, yung naghihintay na resulta sa iyo. Okay? So, and then, bago ang lahat, huwag mong kalilimutan. Siya ang nagbibigay ng blessing sa atin. Si Creator. Nakita na niya, maniwala. Kahit hindi naniniwala sa iyo ang maraming tao, basta maniwala ka sa sarili mo at naniniwala kay Creator, inibigay yung resulta na gusto mo. Okay? One day, sabi ko, isa ka na sa maging successful at nagmo-motivate dito sa ating company. Okay? So, minatunan. Okay, next tayo. Okay, commitment. Mayroon tayong tatlong level na commitment. First level is, I will try. Pangalawang level, I will quit. Pangatlo, I will do whatever it takes. Okay, sometimes maraming tao kasi pumunta lang dito kasi bakit? Sinabihan lang ng yung magulang. Meron bang mga anak dito na OFW? Meron ba? Sometimes, kaya ikaw nandito ngayon, kasi bakit? Sinabi ng magulang mo, anak, pag hindi ka nag-full time, wala ka ng extra money. Ano ang sabi mo? Grabe naman, ma. Hindi mo ako bibigyan? Oo, kailangan mo full time doon daw, elevate sa head office. Okay, sige. Magpo-full time ako. Sabi ng mama mo, gawin mo all, lahat ng makakaya mo. Whatever it takes. Sabi mo, I will try, ma. Na-try mo, mahirap. Ang sabihin mo, ma, hindi ko kaya. Padala mo ako masahe. Bakit? Kasi try mo lang. Try mo lang at hindi mo alam kung anong reason. Kasi ang alam thinking mo, ang reason mo lang, baka maputol yung allowance ko kapag hindi ko sinod mama. Si mami. Diba? Guys, ha? Pumunta ka rito kasi bakit? Wow, wapo yung nag-invite sa akin. Maganda yung nag-invite sa akin. Grabe. Ay, nagkataon single ka. Tapos sabihin mo, total, wala na akong ginagawa dito sa probinsya. Cute naman yung nag-invite sa akin. Okay? Sabi ng nag-invite sa'yo, basta gawin mo yung best mo. Oo, gawin mo yung best. I will do my best para sa'yo. Ay, pagdating dito, grabe. Ang thinking mo, maging kayo. Ay, hindi naging kayo.
Ang sabihin mo, ginawa ko naman yung best ko. Kaya lang, hanggang best friend lang pala kami. Ano nangyari sa'yo? Quit na. Kasi, di ba? Kasi, iba yung purpose mo eh. So, malinaw dapat yung purpose mo. Kasi, pag hindi mo alam yung purpose mo rito, sasabihin mo, I will try, I will do my best. Pero pag malalim yung purpose mo at alam mo yung purpose mo rito, itong gagawin mo, patay kung patay. Pag sabi whatever it takes, ano man ang mangyari, kahit ilang bundok ang daanan mo, bagyo man yan, gumira man yan, pag sinabi whatever it takes, tutuloy ka. Kasi bakit? Alam mo yung purpose mo o yung reason, bakit ka nandito. Ang tanong ko sa inyo, alam mo ba bakit nandito ka? Yes. Sa may mga magulang dito, alam mo kung bakit nandun sila, ano ang hirap ng sitwasyon nila. Ang sabi nila, ang pagiging OFW, plastic. Lahat daw ng OFW, plastic. Sino yung mga OFW rito? Tama ba ang OFW, plastic? Sabi niyo plastic. Kasi plastic, bakit? Sa pamilya nila, masayayan sila. Pagkaharap ang pamilya, ang saya. Kumusta ka dyan? Yes, ang saya ko ito. Kumakain ka ba yan? Yes, kumakain ako nito. Diba? Masarap ba kinakain na? Yes, masarap ang kinakain. Pero pag ano pala, pag hindi chicken, kupos. Alam mo yan? Tapos, may dumi pa. May dumi. Malinis ba yung indomie? Malinis ba yun? Yung indomie? Malinis yan? Kasi, indomie. Diba? Yung dumi pumasok. So imagine mo na kahit sobrang hirap na, pero still sabihin, okay lang sila, sinasakta na ng amo, hindi magkasundo, still okay pa rin sila. Kaya nagpapaka-plastic sila dahil alam nila na yun ang magbibigay para sa kanilang mga mahal sa buhay sa Pilipinas. So ikaw naman, as anak ng isang OFW, pamangkin o tinulungan ka ng tita mo, kapatid. So, tingnan mo yung situation nila. Compare yung situation nila doon, isa yun sa mga reason na bakit kailangan mo magtabi ito. Kung ikaw naman ay, example, yung magulang mo, broken family, sino yung broken family? Pero ba ko, broken family, hindi broken hearted ka, hindi yun yung mga magulang mo, parang wala yung ganyan, di ba? Tapos kayo mga magkakapatid, may mga ganun, di ba? Magkakapatid na magkakahiwalay din because broken family. That's the reason na gawin mo to, na may kakayahan ka na. Kasi bakit kayo nagkakahiwalay? Because of, ito lang naman ang reason eh. Niwala ka ba? Pera naman eh. Ang pera, subjective to. Pera. Okay? Doon sa iba, yung mga first time dito, alam ko, yung nararamdaman ko, sabi lang, bakit usapan ito, puro lang kitaan, million, tapos puro pera. Kasi sometimes, minsan yung ibang tao, ang tingin pag sinabing pera, iba ang subjective, iba pagkakapangunaway. Tanda mo lagi eto, sabi nga, money is not important in this world. Tanda mo lagi. Ito yun. Except sa spiritual, ang pinaka, is oxygen. May pera ka, pero may pera ka nga, wala na. Wala ka nang hindi ka na nakakahinga. Di ba? Useless na. Okay? So, but, money, isa sa mga pinaka-importante. Ang tawag doon, essential. Kailangan tao. Money is not important in this world. Sa mga bago nito, lagi, sabihin nyo, bakit pinag-usapan lagi pera? Money is not important in this world. But if you lack of money, all things, hihinto at titigil sa iyo. Bakit? Pagkain mo pag wala kang pera. Bills mo pag wala kang pera. Pag may hospital bills ka, kailangan pera. Diba? Pero pag may pera, ano man ang dumating sa iyo, may emergency man yan, pangailangan mo, pag may pera ka, solve lahat. Nagis na. Kaya, mahalin mo ang pera. Parang sa mapasin mo, yung mahal mo, hindi niya naramdaman na mahal ka niya. Nasaan na siya? Nasa iba na. Naghanap sila ng pagmamahal ng iba. Di ba? Iniwan ka.
Para hindi ka iwan ng pera, dahil napaka-importante ng pera, dapat mahalin mo rin siya. Yes. Kaya pag minahal mo siya, hindi ka niya iiwan, kahit iniwan ka na niya. Okay, ganito. Okay, so, I will do it whatever it takes. Gawin mo, alamin mo kung ano yung mga purpose mo rito, bakit ka nandito sa Dow Olivia. Kasi, lahat yan, ang pagdadaanan mo, experience mo, kapag alam mo kung bakit ka nandito, ito ang lalabas sa bunga mo. Ito ang lalabas kung ano yung naiisip mo lagi. Sasabihin mo, ano man ang mangyari, okay? I will do it whatever it takes. Ayan, ito na. Okay, next tayo. Okay, next. Ayan. Okay. Meron ba? Ayan, discouragement. Okay. Discouragement. Boss, meron ba? Wala. Okay. Oh, discouragement. Okay. Parang, tingnan mo katabi mo, parang yan ah. alam mo yung ano, parang lukuyin ah. Kasi bakit? Sa dabakbak ka discourage ha? Tatanggap. Ay, ginagawa natin na industriya na. Sa ganitong industry, sa multi-level, ang discouragement dapat maging normal sa'yo. Alam mo ha? Yung iba, kaya isa sa mga reason, bakit hindi nagtatagal dito? Ayaw nito. Discourage. Totoo. Kasi bakit? Hindi sanay na laging discourage. Pero hindi niya alam, wala pa siya rito, nadi-discourage siya. Pero nung pumunta rito, nakatikim lang ng rejection mula sa mga kakilala niya. Kasi dito sa industriya to, tanda mo lagi, remember, sa gantong industry, dito ang tawag elevate, tao ang ino-offer natin. Tao ang binibigyan natin ng opportunity. And sometimes, kung sino pa yung tao na inaasahan mo, sasama at susuporta sa iyo, sometimes sila pa. Actually, hindi sometimes. Number one, sila yung tao mag-reject at mag-discourage sa'yo. Sino yun? Pamilya. Lahat ng kakay mo, kaibigan, kakilala, kamag-anak, kapamilya, di ba? Kabit. Lahat yun, basta lahat ng kakay mo, sila yung mga taong unang-unang magre-reject sa'yo. Yung iba naman dito, sabi, apply yung pala yung unang-una. Ang ginagawa, iniiwasan. Huwag mong iiwasan yun. Tanda mo, lalo sa nag-i-start ngayon, kailangan i-offer mo sa kanila. Ay, bakit kailangan mo i-offer? Ay, re-reject na yung pala ako. Tanda mo, ang goal mo sa kanila is to inform. Kasi based on my experience, meron akong leader na kakatin niya ng training. Sabi niya, pamilya pala ang magre-reject sa akin, magdi-discard sa akin, ang iniiwasan niya. Hindi niya pinaalam. One day, yung anak niya nanghingi ng pera sa kanya. Ang sabi, project sa school. Yung pala, in-member. Yung kapatid naman niya na nasa abroad, hindi niya in-inform. Nag-member din sa ibang grupo. Tatlo sila, magkakaibang grupo sa isang company. Dahil Dahil hindi in-inform. Ang goal nito is to inform, number one, inform your lahat ng kakay mo na ikaw na andito sa industriya to. Kasi bakit? Possible ikaw ngayon, yung kamag-anak nito kabila, may invite eh. Ay pag na-invite na open, ay sometimes hindi ikaw makakapagpa-open doon sa kamag-anak mo. Imagine mo, kikita ka ng 24,000 per day, tapos ikaw nangihingi sa kanya. At tingin mo, maniwala sa'yo? Hindi. Maniniwala siya sa ibang tao. Sa'yo, wala yan. Hindi ka mapakinggan yan. So, ang goal mo lang is to inform para malaman niya na tao nilibit ka. Pangalawa, ang kakilala. Lahat ng kakay, ang goal lang nila sa buhay mo. Kailangan mo lang matuto sa kanila. Ang tawag sa kanila, praktisan. Hindi yung pasalihin. Kapag ganun ang thinking mo, kahit i-reject ka, kahit i-discourage ka, bali wala sa'yo. Kasi anong goal mo sa kanila? Anong goal mo? Praktisan. Kaya yung mga kilala mo, pag-presentahan mo yan,
ibigay mo yung best mo kasi bakit? Practicean lang sila. At least na-inform. Ma-invite man lang siya ng iba, at least inform siya na ikaw nakatawag ilibig. Mapresentahan mo siya ng iba, ma-open man siya, at least hahanapin nun, ikaw. Kasi ikaw ang kakilala o kamag-anak. Malinaw? Okay. Ano niya? Discouragement, normal. Okay? Tanggapin mo lang ang sarili mo na itong negosyo natin to is a lot of discouragement. Maraming taong negative, pag-negative sa'yo. Handa mo. Dalawang klase meron sa mundong to. Babae, lalaki. Tama, di ba? Yes. Partner, di ba? May bakla? May tumboy. O, hindi ang katabi mo. Okay. Okay. Tama, kasi mo may liwanag, may dilim. Mayroong up and down. Nagits ha? Napansin mo, no? Kung napansin mo, dalawa lang, no? Dalawa lang. Ibig sabihin, kung may negative, may mag-negative, mayroong positive. Kung marami kang na-experience na discouragement, rejection, ang tingin sa'yo, pangit ng ino-offer mo. Tapos pagtingin mo sa salamin, tama nga siya. Mali yung ino-offer mo. Okay, hindi sarili mo. Yung opportunity natin. Pag ayaw nila, discourage ka, nire-reject ka, next. Sabi mo, so what? Wala pa pakialam sa'yo. Next. Bakit? Alam mo yung reason mo. Pag ayaw, next. Ayaw, next. Ikaw, ayaw, next. Ayaw, next. Ikaw, ayaw, next. Kakaayaw. Okay? Yung ibang tao, dahil nga hindi na alam, dahil sila nakatid ngayon, okay? Nung naka-experience sila ng ayaw, pang-10. Alam mo yung pang-10 na ayaw pa rin? Pang-11 na, siya na yung umayaw. Kasi bakit? Hindi niya kasi tanggap to. So, sabihin, pag the more tanggap mo to, na ito ay mayroong rejection, discouragement, sabihin mo na, baka ito lang yung mga ayaw pa. Baka test lang ako. Sinusubukan lang ako. Pag sabing test, di ba? Sabi ang test sa school. Pag test sa school, ano kailangan gawin? Ipasa. Makakapasa ka ba pag hindi nag-review? Pag hindi ka nag-aral? Makakapasa ka? Hindi. Kasi ba, yung ginagawa nyo, eto, paano schooling yan? So, nag-aaral ka ngayon. So, ngayon sa school, ang goal mo, ipasa. Kapag nakapasa ka, di ba, makaka-next level ka? Yes. So, ang goal mo rito, ipasa mo lang to. Di ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, bro, ipasa mo. Okay? Kasi, ito mo, kung sa school, kung anong course ang kinukuha mo sa school, ito kasi may course din eh. So, may course din tayo rito. Ano yung course natin rito? Anong of course? Anong of course? Ay, ano tayo ito ha? Mayroong atag yung course. Ano yun? BSM. Bachelor of Science in Engineering. O, di ba? O. May course din, di ba? Ngayon, pag nakasama to, kaka-invite mo, kaka-recruit mo, okay? Ayaw, sabihin mo, test lang to. Ayaw, test lang to. Ayaw, test lang to. Okay? Kaka-ayaw, sabi ko sa iyo, di ba? Kung may negative, may positive. Ngayon, baka nauna lang yung mga negative. Pag naubos na yung negative, anong lalabas? Puro positive na. Next na. Wala kang may mga negative yan may negative ka pa nakatanggap ngayon, ubusin mo lang yan. Okay? Mauubos din yan. Okay? Wag lang ang ma-negative, ikaw mismo. So para maiwasan yon, acceptin mo na may discouragement and rejection. Malinaw? Yes! Okay, natunan? Yes! Okay, next tayo. Natunan tayo. Okay, so excitement. Tingnan mo tayo mo, excitement ba? Excited ba yan? Okay, excitement. Okay. Excitement, actually, excitement level, ang excitement level ng isang tao is, alam mo yung, tama pansin ko sino yung naka-experience ito ng Putang Boracay? Okay, tinan na. Sino yung hindi pa naka-experience ng Putang Boracay? Tapos kamay. Okay, so napakarami pa. So, alam mo ngayon na may Boracay? Yes!
Alam niyo ba na may Boracay? Yes! Na-research na ba gaano kaganda yung Boracay? Yes! Ang Boracay, isa sa mga the best island sa the world. Boracay. Yes. Kaya very popular siya. Okay, hanggang sa ibang country. So maganda talaga ang Boracay. Okay, now, kung popular ang Boracay, kung bibigyan ka ng chance pumunta ng Boracay ngayon, ano ang pakiramdam? Masaya? Ako, kwento ko lang sa inyo. First punta ko sa Boracay at first flight ko. Tama, first punta ko sa Boracay, first flight ko. 3 days before flight, grabe, prepare na ako. Sobrang lahat prepare na ako. Alam mo yung lalong lumalapit na yung kaba ko, parang dumadami yung daga sa dibdib ko habang lumalapit yung flight ko. First time ko pumunta ng Boracay. First time ko mag-flight. Sobrang excited ko. Kasi bakit? Na-research ko na kung gaano kaganda yung Boracay. So, na-excite ako? Na-excite ako. Napuntahan ko na ba? Hindi pa. Tama, di ba? Okay. Dapat, ganun din thinking mo rito. Dapat, alam mo ngayon, nabivisualize mo na, nare-research mo na yung mga pangarap mo, yung goal mo. Kasi pag hindi mo na-visualize yung pangarap mo rito, yung kanina, discouragement, kapag dinaanan ka nun sa buhay mo, at hindi ka na-excite, hindi mo nakita, hindi mo na-visualize yung pupuntahan mo, ma-discourage ka lang, makikwit ka na eh. Mawawala na yung excitement mo. Hindi ka na magiging masaya eh. Kasi nakikita mo, mas masaya na sa iba eh. Kaya ikaw, ang thinking mo ngayon, di ba? Ang nakikita mo ngayon, negative na. Hindi ka na mai-excite. So anong gagawin mo? Same, parang nangyari sa akin experience ko. Nasabi ko, napaka-excite, napakasarap pala. Alam mo yung nai-excite ako. Wala akong pakialam kung ano man yung dadaanan. Wala akong pakialam. Okay? So ang goal ko lang, makarating ko ron. Na-excite ako kasi sabi ko, ang ganda pag ako nakarating doon. So ganun din dito. Pangarap mo, dapat nag-visualize mo na. Gaano kasarap pag narating mo yung pangarap mo. Para kahit ano man pagdaanan mo, hindi ka manghihina at always ka excited. Malinaw. Ito lang. Okay, kaya ito. Hindi lang kailangan pala nung nabibisualize yung pangarap, alam mo kung pangarap. Kasi iba to, baka hindi alam kung yung pangarap nila sa buhay. Okay? So, yan, next tayo. Okay. Diba? Sabi sa'yo, mag-list ako eh. Yun lang yung matagal yung intro eh. Okay. Focus. Focus. Sabi daw, ano yun? Focus, flow, energy, flow. Tama ba? Flow. Tama ba? Focus, flow, energy, flow. Sabi na, kung saan ka magpo-focus yung buong energy mo doon mo, ilalagay. Okay, kaya ang tanong ngayon, saan ka magpo-focus? Ano sa kanya? Sa kanya. Okay, padang lagya, isa sa mga malimit na nakapanood ko si Doc Art. Reason, bakit daw, sa mentoring panoorin niyo yung mentoring Doc Art. Dahilan, bakit hindi nakukuha ang focus? Dalawa daw yung ginugol. Sa lalaki, ang goal niya, babae. Ang babae, ang goal, lalaki. Ay, yung bakla. Ang goal, yung katabi. Okay. So, tama imagine mo kung pumunta ka rito dahil ang goal mo ay para magkajuwa lang, o kung ang goal mo, tatanungin mo kayo, bigyan kita ng say mo gagawin, pumunta ka ng Davao at pumunta ka ng Baguio and the same time. Ang tanong ko sa inyo, makakarating ka ba? Hindi. Malinaw, di ba? So, ibig sabihin, pag pinagsabay mo ang career mo at ang love life, pareho mo mapuntahan? Hindi. Ibig sabihin, hindi ka na magiging successful sa love life mo at hindi ka rin magiging successful sa career mo. Kasi bakit? Hindi mo talaga kaya eh. Pumunta ka ng Davao ng sabay. Same time, imagine mo
Nagla-love life ka ngayon, nagbi-business ka ngayon, sabay mo ginagawa. Pupunta ka ng Baguio, pupunta ka ng Davao, nang sabay. Patingin mo yung katawan mo. Yung isa pa Baguio, yung isa pa Davao. Pwede ba yun? O di ba hindi? Di ba ang linaw? So yung sabihin, mayroon kang isa-sacrifice. Pili ka kung saan ka mag-focus. Kung sa love life ka mag-focus, tigilan mo na ang karir mo. Iwan mo na ang tao elevate. Bakit? Wala na useless na yun eh. Totoo ha? Kahit paano company pasukin mo, sabay mo gawin. Useless. Diba siya, tanong ko na kayo niya sa inyo eh. Punta ka ng Baguio, Davao, ng sabay, di ba hindi mo kaya gawin? Same thing dito yun. Mag-love life ka, tapos sabay mo karir mo, walang mangyari, nag-aaksaya ka ng oras dito. Kaya at least mamili ka ngayon. Gusto mo maging successful, pili ka kung saan mo gusto maging successful. O, piliin mo, love life. O, ngayon, nag-asawa ka, nagkaanak ka, anong hahanapin mo? Di ba, pira pa rin hahanapin mo? Tapos sabihin mo, ba? Anong gagawin mo? Dahil walang opportunity sa Pilipinas, anong gagawin mo? Mag-a-abroad ka. O, di ba, maghihiwalay pa rin kayo? And the end of the day, ang resulta, hiwalay pa rin. Tapos, mai-invite ka ulit natin. OFW ka, sabi mo. Naka-attend na ako yan eh. Naging full-timer na ako eh. Tapos ngayon, OFW ka ngayon, i-invite ka namin. Di ba? Ang goal namin, mapapagod ka. O di ba, babalik kaya naman sa career mo. Ay, kung unahin mo na to, career na muna. Sacrifice yung crush mo. Sacrifice mo yung joke. Ay, hindi mo sinabi na maghiwalay kayo ha. Hindi ko sinabi na maghiwalay kayo. Siguro bukas na lang. So, ang point ko lang doon is, basta kung anong pipiliin mo, kung career o love life, okay, hindi ka magiging successful pareho kung sabay mo gagawin. So, pipili ka lang ng isa, kung love life or career. So, nasa inyo yun, wala sa akin. Okay? Hindi yung upline mo, kasi kahit anong gawin na upline mo, career, piliin mo. Magiging successful tayo. Kahit anong gawin mo, ikaw pa rin mag-decide. Hindi yung upline mo. Malinaw? Yes! May natunan? Yes! So, depende sa'yo kung saan ka mag-focus. So, depende sa'yo kung ano yung magiging action and decision mo ngayon. 2 years, 3 years from now, yun yung magiging resulta. Kasi kung ano naging resulta mo ngayon, ito yung the past 2 years, 3 years ago, yun yung naging resulta mo. Okay? Kaya kung pipiliin mo yung career, seriously mo yung tao elevate, 2 years, 3 years from now, kung ano yung nakita mo sa apply mo, yun yung magiging resulta. Yes. Malinaw? Malinaw ko na? Okay, next one. Oh, goals. Okay, goal. Yan. So, kailangan daw ito, hindi globe, hindi sun, hindi dito. Okay. Kailangan daw ay smart. Okay. So, may meaning ano? S, specific. Pangalawa, measurable. Ano yun? Sukat. Sukat. Specific, dapat nakadetalyado yung pangarap mo. Hindi yung pag sinabi apply mo, ano ang pangarap mo sa sakyan? Apply, Toyota, Honda. Magpapa-customize pa. Toyota, Honda, magkaibang brand pa. Okay. So, dapat nasusukat sa yung pangarap mo. Okay, ilang taon from now? Anong gusto mo sakyan? Grabe, apply. 1 year from now, sports car. Grabe naman, ano? So, hindi sa... Yung sinukat mo nga, kaya lang, hindi siya papasok sa realistic. Hindi siya makatuwanan. Okay? So, attainable, nakukuha. Yung pangarap mo ba nakukuha? Yes. Okay. So, time-bounded, lagyan mo siya ng deadline 1 year from now. Lagyan mo may short term and long term. Okay? So, ano yan yung mga short term? Tulad ng siya, sapat na para sa akin. Diba? Short term. Okay. So, short term, ano yung cellphone? Diba? Cellphone, leaders, how many leaders, o hub, diba? So, yung mga branded na gusto mong gamit, gusto mong bilhin. So, long term, tulad ng mga, yan, short term travel, diba? Or, yung car, diba? Big group,
income, magkano, so long term. So ikaw nang gagawa nun. Dapat, napansin mo no, ang isang building, pag nagawa ang isang building, gano'ng kataas yan, bago mabuo yan, may tinatawag dyan na blueprint. Yung blueprint na yun, nakadetalyado yun, kung ilang floor, nasaan yung mga room niyan sa ano, nasa yung elevator, ilang floor ang pundasyon niyan. So, ikaw mismo, yung blueprint mo, yun yung pangarap mo. Okay? So, ibig sabihin, yung pangarap mo dapat nakasulat. Ikaw ang gagawa ng pangarap mo, and you are creator of your life. Handa mo lagi yan. Ngayon, ikaw rin ang mag-create kung anong pangarap mo. So, kikreate ka rin lang naman, gandahan mo pa. Ano yung magiging resulta mo? Pangit o maganda? Kung gusto mo maganda, gandahan mo na agad sa dream board. Gandahan mo na. Okay? Dream board na lang nga eh. Diba? Hindi mo pa magawa. Oh. Doon kasi nabivisualize mo. I-visualize mo yung pangarap mo na kung nakikita mo, doon sa dream board, isusulat mo. Nag-isa. Tapos araw-araw mo siyang nakikita. Malinaw? Yes! May hatunan? Yes! May hatunan? Yes! Actually, almost done na ako. Bago ako magtapos, bibigyan ko kayo ng isang kwento. Wow! Kwento. Okay. Yung kwento na to, actually ito ay kwento, ano ito? Ito. Tingin. Ang kwento na to, ito ay isang kwento ng lapis. Kwento ng isang lapis. Okay. Sabi ng teacher, sabi sa estudyante, bago tayo sa isang school okay mga lapis, sabi ng teacher, bago tayo maghiwa-hiwalay sa room na to, bibigyan kayo ng isang kwento. Wow! Ang kwento ng isang lapis. Wow! Okay. Sa isang lapis, ang pinaka-importante ay yung lead. Ano yung lead? Yung carbon. Carbon ng isang lapis. Kahit buo pa yung lapis, kung wala na yung carbon niya, useless na siya. Okay? Dito sa ginagawa natin, kahit anong ganda ng opportunity, kung wala na yung pinakang carbon mo o pinaglalaanan mo, the reason bakit ka dito, useless lahat eh. Sino ba yung pinaglalaanan mo rito? Bakit nandito ka? Di ba pamilya? Pag wala na halin yung pamilya mo, para yung hataw mo useless na. Same sa lapis. Useless na yung lapis kapag wala na yung carbon. Pangalawang lesson sa lapis. Yung alam mo yung lapis na kapag di ba kailangan para sumulat siya ng maayos, kailangan tasan. Tama, di ba? Masakit yun. As a leader, sometimes nasasabihan ka ng hindi maganda ng apply mo. Thinking mo para sa'yo, parang aping-api kayo. Dahil pinagsasabihan ka eh. Okay? Bakit? Kasi may nagawa ka na hindi dapat tama, hindi dapat gawin, kinokorek ka. Kaya minsan, sometimes yung apply mo, medyo masakit sa pakinggan yung sinasabi niya. But yung apply mo, sinasabi yun because of, para makorek ka. Parang lapis. Pag tiyasahan yung lapis, para masulat ng maayos. Kapag kinokorek ka ng apply mo, tinutuwid ka ng apply mo, para humataw ka ng tama. Nagets niya? Yes! Okay. Isa sa mga lesson pa ng lapis is yung, alam mo yung pinakang pambura. Okay. Ang lapis, pag ikaw ay nagkamali, remember, ang lapis may pambura. Pwede mo siyang burahin pag nagkamali ka. Okay? Magkamali ka man ulit, may pambura. But remember, ang lapis, limited lang ang pambura. Hindi siya unlimited. Kaya dito sa ginagawa natin, magkamali ka, isa, okay, magkamali ka, pangalawa, pangatlo, but yung pang-apat siguro paulit-ulit na, hindi na maganda. Tandang lagi, hindi unlimited dapat ang pagkakamali rito. Every time na nagkakamali ka, dapat natututo ka. Kasi yung apply mo, nandiyan yan. Pero nakikita niya, yan pwede mag-correct sa'yo eh. Magbura ng pagkakamali mo eh. Pero the more na paulit-ulit mo nang ginagawa, mauubos yung pasensya ng apply mo. Yes, Kaya every time na nagkakamali ka, dapat meron kang natututunan. Yes! Malinaw? Yes! And last up,
speak about of lapis. As lapis, okay, tanda mo lagi, walang lapis na sumulat mag-isa. Sabi nga lagi, you need to humble down. Ang lapis, walang tumayo at nagsulat mag-isa. Ikaw mismo, paano ka maisusulat ng upline mo kung ayaw mo magpahawak sa upline mo? May mga leaders na gano'n. Ayaw na ayaw magpahawak sa upline. Paano kung ang ganda sana ng plano ng upline mo, kaya lang ikaw, hindi ka marunong mag-humble down. Parang mas mataas ka pa sa upline mo. Paano ka masulat ng maayos? And every time na susulat ka, tanda mo lagi, kung ano ang ginawa mo rito, yun yung magiging trademark mo. Ang tawag doon, marka. Ang tanong, ano ang history na iiwan mo rito? Ang lapis, kapag naubos na ang pakura, at kung ano ang sinulat niya, trademark na yun, hindi na mabubura. Ang tanong ikaw, susulat ka, ikaw mismo ang kikreate, ikaw ang gagawa, ikaw ang direktor dito sa Tawilibig, sa negosyo mo. Ang tanong ko sa iyo, ano ang iiwan mong legacy sa ganitong industry? Pangit, sinabihan ka na scammer. Sinabihan ka na hindi maganda yung ginagawa mo. Or ikaw mismo, grabe, si Juan de la Cruz, grabe, nakaka-inspire, isa sa mga best leader ng Dao Elevate. Nawala ka na sa mundong to, pero yung legacy mo, yung ginawa mo, yung ginuhit mo, kahit wala ka na, naaalala pa ng ibang mga tao. Dapat ganun ka. Okay, so meron ka na ba? So, my name is Mark Abel, and see you.